Ayan, magandang umaga. Yang pasensya na kayo, sobrang hina ng internet, kaya kailangan kong i-record. Okay, nung nakaraang linggo ay tinalakay na natin yung baybayin, pagpapantig, palapantigan, paggamit ng bantas at kung ano-ano pa. Tama? Ngayon po ay babalikan lang natin yung huling-huli doon sa video, yung recorded na pinanood ko sa inyo, yung acronym. Okay, kapag sinabi natin acronym, ito po yung mga initials pero merong kahulugan. Bawat letra ay may kahulugan. Okay, sa acronym po na KKK, hindi po ang ibig sabihin yan ay kanya-kanyang kuha. Pag sinabi natin KKK, kataas-taasan, kagalang-galangang, katipunan. Yan po ang ibig sabihin nun. Yan. Acronym po ay ang KKK. Pero sa bawat letra niyan ay may kahulugan na ang ibig sabihin ay kataas-taasan, kagalang-galangang, katipunan. Kapag papantigin natin or babasahin natin isa-isa, ganito po siya. KKK, hindi po Kikiki, ha? Iba na yon. No? KKK. Ayan. Ito pa, yung BSP. No? Sa acronym na BSP, ang ibig sabihin po ng B ay Bangkok. Ang letrang S ay Sentral ng yung P, Pilipinas. Pag sinabing BSP, mula sa acronym na BSP, ang ibig sabihin ay Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? EDSA. Pag sinabi nating EDSA, ito po ay ang Epifanio de los Santos Avenue. Yan. EDSA. EDSA. Di ba dati, kung maalala nyo, pag bata tayo, pag sinasabi, spell cut. C-A-T, nagkakalat-kalat. Ayan, no? Pag ini-spelling o kapag binibigkas natin yung mga salita, isa-isa nating binabanggit yung mga letra. Ayan. Ganun po yan. Kaya po merong mga, pag binabasa ay isa-isa mong binibigkas bawat letra. Ayan. Ito, kung mapapansin nyo, di ba, may salita, tapos meron akong nilagay dyan na EDS-A. Ayan, kasi po, ganun nga po ang pagbabasa noon. Kahit ngayon din naman Ayan, PLM. Pag sinabi natin PLM, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Ayan, PLM. MSU, Mindanao State University. Dito sa Bulacan, no, BSU. Pag sinabing BSU, Bulacan State University. Ayan. LRT, no? Sakay lang tayo ng sakay yan, no? Ang ibig sabihin ng LRT ay Light Railway Transit. Yan. LRT. Sunod, yan, initial ng tao. Ayan, kung mapapansin nyo, bawat tao ay may kanya-kanyang initial. No, pansinin nyo si Manuel Luis Quezon. So, paano yan, ma'am? Okay, pag sinabi nating initial, ito po yung unang letra ng pangalan mo, sunod ng middle name mo, sunod ng surname mo o yung apelyido. Yung middle name, ito po yung apelyido ng nanay mo. Ayan, no? MLQ. Pag sinabing MLQ, kilala ko na yan. Sino yan? Si Manuel Luis Quezon. CPR. CPR, hindi po yan yung kapag may nalunod, isi-CPR mo. Hindi po yun yan. Pag sinabi natin CPR sa initial ng tao, kilala po yun. Siya po ay si Carlos P. Romulo. Ayan. JVP, no? Si Jose Villa Panganiban. Aga, yan si Alejandro G. Abadilla. Hindi po yan si Aga Mulak, ha? Ayan. Aga, initial niya ay si Alejandro G. Abadilla. Ayan. Okay, dito naman tayo sa simbolong pang-agham at pang-matematika. Ayan. FE, ayan, kung matatandaan nyo sa table of content. Yung sa yung sa science, no? Periodic table. Ayan. Okay, Fe, yan, iron. LB, pound.
Ayan, kg, kilogram. Yan, yung ibig sabihin yan. Saan yan? Pang-agham o pang-matematika? Pang-matematika. Di ba minsan, kino-convert natin. Okay, yan yun. Yung LB, pound, yan, mga ganun. Mga centimeter, ayan, okay. H2O, yan, pang-agham yan, no? Water, ang ibig sabihin nun. NaCl, no? Sodium, yan, pang-agham. Okay. Kambal, katinig at digrapong SK, ST, SH at KT. Ayan, kapag sinabi natin kambal, katinig, ito po yung dalawang katinig. No? Dalawang katinig o yung mas tawag dito, kaya po siya kambal katinig, ito po yung magkadikit na dalawang katinig pero pinatutunog lang natin ito sa isang pantig. Kung minsan yun, ito yung mga salita na kapag silent T, o silent H, mga ganon, no? Okay, pansinin yung halimbawa ko dito. Sabi dyan, maituturing na kambal katinig o digrapo ang dalawang magkadikit na katinig na pinutunog sa loob ng isang pantig. Ayan, gaya ng SK o ST sa Ingles na dest, ayan, dist, ayan, breast, ng ST sa Ingles na test, contest, pest. Pero minsan kapag binabanggit natin to or kapag binabasa natin to, silent T, nagiging pest, pos, no, artist, no. At tapos yung KT at CT sa English na aspect, subject, correct. Yan, paano ba natin siya binabaybay, no? Kapag sinasali na natin sa Filipino. Minsan kasi mga anak, merong mga salita na kapag isinali natin sa Filipino, katanggap-tanggap. Ibig sabihin, meron tayong mga salita na hindi natin po pwedeng isalin. Kasi wala namang perpektong salin. Tama? Minsan nga, di ba, kapag magsasalin ka ng tubig sa isa pang baso na walang laman, yung iba hindi naman nalalagay lahat sa baso. Ganyan din kapag nagsasalin tayo ng mga salita. No? Merong mga salita na kapag sinalin mo, hindi mo kuhang-kuha kung ano talaga yung kahulugan nun. Kaya pag magsasalin tayo, dapat kung wala tayong panumbas sa Filipino o kung wala tayong pambaybay doon, huwag na nating isalin sa Filipino. As is na lang natin. Ang ibig sabihin nun, kung nakita kayo ng salitang Ingles at wala naman tayong panumbas sa Filipino, isulat mo na lang kung ano yung salita sa Ingles na yon. Huwag mo nang isalin sa Filipino. Nakukuha? Ayan. Nasa dulo ng mga salita ang mga inihanay na kambal katinig. Ayan. Malimit kasing natitilad ang mga ito sa dalawang pantig kapag nasa gitna o umpisa ng salita. Gaya ng naging bigkas sa Filipino sa scholar, no? Scholar at stand sa stand. Kung mapapansin nyo, yung salitang scholar at saka stand, hindi nawawala yung pinakakahulugan nun kapag isinali natin sa Filipino. Bakit? Kasi napalitan lang naman yung SC ng IS. No? Pinalitan lang natin doon sa stand, no? Yung S o dinagdagan lang natin sa umpisa ng salita ang letrang I, kaya siya naging stand. Stand pa rin yun, scholar pa rin yun. Na iba lang ng spelling kasi nga sinali natin sa Filipino. Pero yun at yun pa rin yung kahulugan. Meron kasing mga salita na kapag sinali na natin, iba na yung kahulugan. Okay, pasok ang SK, ST, ayan. Ngunit sa abakadang Tagalog noon, hindi pinatutunog ang ikalawang katinig sa mga binanggit na mga kambal katinig. Ayan, kung mapapansin nyo kanina, yung mga sinasabi ko, yung contest, ayan, ano pa, test. Yan. Sabi dyan, noon daw, hindi daw po binabanggit na mga kambal katinig. Anong ginagawa? Okay, isa lang yung binabanggit. So, walang kambal katinig daw dati. Kasi yung des, nagiging des. At yung contest, nagiging contest lang. Ayan. Sa mga ginanap na forum mula 2013 hanggang 2015, ayan, pinagtibay ang pangyayari na pinatutunog sa Filipino ang SK at ST. Ayan, sa ngayon, maaari nang baybayin ang DES,
at this, na des, at this. Ayan, no? Sabi ko nga sa inyo, may mga salita tayo sa Ingles na kapag isinalin na natin at wala tayong perpektong salin at kapag isinalin natin, hindi katanggap-tanggap o ang pangit sa pandinig, huwag na nating isalin. Ano gagawin? Arimin lang natin o panatilihin lang natin yung salitang yun. Huwag nating babaguhin. Nakukuha po? Ayan. Samantala, tinatanggap na sa Filipino ang anyong test. Ayan, contest, pest, post, artist. Ayan, sabi ko nga sa inyo, kapag pangit o hindi maganda sa pandinig, kapag isinalin mo na yung isang salita sa Ingles sa Filipino, huwag mo nang palitan, huwag mo nang baybayin, o huwag mo nang i-translate pa sa Filipino. Kasi nga, ang pangit. No? Ito po, tinatanggap na to sa Filipino. Bakit? Kasi wala tayong panumbas dyan. May mga salita talaga sa Ingles na wala tayong panumbas sa Filipino. Ayan. Walang KT. No? Gayunman, hindi tinanggap ang KT sa city. Dahil hindi di umano, ayan, no? Pinatutunog ang T sa tabi ng K. Ayan. Sa loob ng isang pantig, sa gayon, yung aspect, yan. Ang aspect, correct, ang correct. Ayan. Yung correct, kung mapapansin nyo, ito, di ba? Pinalitan lang ng K. Yung C pinalitan ng K, yung CT ginawang K. Kasi kapag nilagyan pa natin to ng T, ang pangit na. No? Eh di sana ito na lang, hindi mo na binaybay sa Filipino. Nakukuha po. Pag meron tayong panumbas o kapag meron tayong pambaybay sa mga salitang Ingles, baybayin natin. Pero kapag wala nga tayong panumbas, no, remain mo na lang yung salitang yon. Ayan. At maaaring subject ang subject. Pwede rin sa subject pamalit dyan asignatura. Ayan, no? Pwede natin yung i-translate sa Filipino ang subject ay asignatura. Ayan, katanggap-tanggap yung pati tong subject na to. Ayan, narito pang ilang halimbawa. Ayan, pansinin nyo yung abstract sa Ingles, no? Kapag isinali natin sa Filipino, abstract pa rin yun. Ano lang nangyari? Napalitan lang yung city ng K. O, ano pa yung addict, no? Addict sa'yo. Ayan, no? Addict, kapag sinali natin, addict pa rin yun. Nakukuha. O, connect. Connect pa rin yun. Konektado pa rin yun. Okay, contract. No? Contract, pinalitan lang yung C. Ito, yung city, ginawang K. Nakukuha po. Ayan. Yan. Digra pong CH at SH. Yan. Ang digra po ay kambal katinig na binibikas ng may isang tunog. S, sh. Ayan, no? Gaya ng CH sa cheese, ayan, check, chopstick, at SH sa shooting, shampoo, shop, workshop, ambush, brush. Ayan, ang CH ay matagal nang tinatapatan ng TS. Ayan, kapag isasalin natin yung mga salitang yan sa Ingles na cheese na may CH, pag isinalin natin yan sa Filipino, nagiging TS na yan. Pag sinalin na natin sa Tagalog, nakukuha? Okay. Ayan, ito yung halimbawa. Sabi dyan, nanghiram sa Espanyol. Kaya kung isa sa Tagalog, ang tatlong halimbawa ng cheese, ayan yung sa kanina, no, yung cheese, ano dyan, at check, at saka chopstick, ganito na yung kalalabasan yan. No? Mula sa Ingles ay magiging cheese. No, check, chopstick. Pwede. Ito kasi minsan ginagamit ko to yung check. Pero doon sa cheese, ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag isinalin na natin o kapag pinalitan na natin yung mga letra, ang pangit ng pakinggan. So kapag ganito na yung spelling ng cheese, kakainin mo pa, kulang na lang dyan MIS chismis na. No? Sa tingin mo kakain ka pa ng cheese. Syempre hindi. Ayan, no? Siguro remain na lang yung salitang cheese. No? Wag na nating palitan. Ayan. Check, chopstick, yan, ang mga ito. Ganito rin ang mangyayari kapag yung CH sa salitang Ingles ay pinalitan natin ng TS. No, rich. No, pag, oy, ang rich mo naman, no? O, yung rich naging rich. Ano pa, peach, naging peach. Eto, pwede to, yung pitcher, no? Pitcher. Pwede. Kaya pitchel. Ayan. Tinatapatan na ang TS ng ganitong tunog sa mga wikang katutubo. Ayan, gaya ng chidat.
ng Ivatan ang Tianga. Ayan, sa Ivatan, ang tawag sa kidlat ay Tianga. Tianga. Ayan. Sistema ng patubig sa payo. Ayan, ng Ipugaw. Ayan, sa totoo daw, dapat tapatan ng TS sa halip na CH ang ganitong tunog sa mga balbal na imbento gaya ng tsansa. Ayan, tsaka. Di ba yung tsaka, yung spelling ng tsaka? C-H-A-K-A. Yan. Dapat daw yung tatapatan ng TS, yung mga balbal na salita o yung mga naimbentong mga salita. Ayan, chika, no, chicha, at saka yung chibug, no. Ayan. Okay, ito pa yung iba pang halimbawa, no, sa mga salitang Espanyol, no. Sinali natin sa Tagalog yung chismes, no, chismis, no, mga kapitbahay namin yung chismosa, ayan, chismis. Ayan, chapa, no, chapa. Okay, champaka, no, pinalitan lang yung CH na TS, champaka. Teacher, ayan, madalas ko rin tong gamitin, yung teacher. Ano pa, switch. Siguro remain na lang to, dun sa switch, pero minsan may gumagamit pa rin ito. Chart, ayan, okay yan. Ayan, ngunit tigib sa alinlangan hanggang ngayon, yan, ang pagtanggap ng digrapong SH kung pananatilihin o tatapatan ng tunog sa Tagalog. Ayan, may mga salita kasi tayo na kapag wala tayong panumbas, tinatapatan natin to ng mga tunog o yung katunog ng mga salitang yon sa English. Pero sabi ko nga, kapag wala na tayong panumbas o wala na tayong baybay, remain mo lang kung ano yung mga salitang yon sa English. Ayan. May nagnanais na panatilihin ito gaya sa shampoo. Ayan. May nagnanais tapatan ito ng SY. Yan, gaya ng shooting, no? Pwede daw baybayin yung shooting na SHOOTING ng shooting. Naging SY na yung SH. Ayan. Ngunit may nagsasabing nawawala ito sa dulo ng salita. Kaya dapat ambush. Yan, ang ambush. Yan, pansamantalang nakabukas hanggang sa kasalukuyang gabay para sa mananaig na eksperimento hingil dito. Ayan, hanggang sa ngayon po o hanggang sa kasalukuyan po ay pinag-aaralan pa rin po kung ano ba yung gagamitin natin. Sabi ko nga, siguro kung wala talaga tayong pambaybay o wala tayong salin sa salitang Ingles, wag na nating palitan yung salitang yon. Remain na lang natin yung salitang yon sa English. Pero kung may pang tapat tayo o meron naman tayong salin doon, bakit hindi? Ayan. Palitang EI at OU. Ayan. Wala namang batas hingil sa naggaganap na pagpapalit ng E sa I at ng O sa U. Ayan. May ilang tuntunin lamang ang balarila kung kailan ito nagaganap at umiiral. Ang paniwalang isang natural na pangyayari sa mga wikang katutubo sa Pilipinas, ang gayong pagpapalit. Ayan, maaari din itong ugatin sa pangyayari na tatlo lamang ang titik ng baybayin para sa mga tunog ng patinig. Kung mapapansin nyo, yung sa unang-una, no, yung tinuro ko sa inyo at sa baybayin, di ba, isa lamang ang simbolo ng EI at ng OU. Kasi nga po dati, wala silang pakialam kung nagkakapalitan ba yung E at saka I dahil ang pagkakaalam nila ay iisa lamang ang EI at ang OU. Ayan. Sa naturang sitwasyon, nagsasalo sa isang titik ang EI, gayon din ang OU. Maaaring ito ay sanhi ng nakaugaliang pagdausdos ng dila sa pagbigas ng E at I at ng O at U. Ayan, gayon din ang nagkakapalitang pagsulat sa dalawang tila kambalang mga patinig. Ayan. Kung minsan nagkakapalitan tayo ng mga ganyan, minsan yung kahit na ay nagiging kahit. Ayan. Minsan pag nag-check ako ng mga sanay-sanay, ganun yung nakikita ko no? Bukas, no? Imbis na bukas. Ayan. O malapit, no? Imbis na malapit. Yan, meron kasi tayong 'di ba sa mga ibang lugar kagaya ng mga Bisaya, 'di ba? Minsan kasi yung I nila nagiging nagkakapalitan yung dalawang patinig, ganun din sa O at saka sa U, no? Totoo. Imbis na totoo talaga dapat yung salita, minsan ginagawa na totoo.
Ayan, mali po yun. Dapat totoo. Ano pa? Babae. Yan, hindi po babae, no? Babae. O, lalaki, hindi lalaki. Ayan. Alam po ito ni Tomas Pinpin, kaya noong isinulat niya ang aklat na librong Pag-aaralan ng mga Tagalog ng Ukang Kastila 1610 ay nag-ukol siya ng mga leksyon hinggil sa wastong pagbikas ng I, O, I, at O, U. Yan. Kalakip ang babala na hindi dapat ipagkamali ang E sa I o ang O saan? Sa U. Yan. Sapagkat may mga salita sa Espanyol na magkatulad ng bye-bye, ngunit nagkakaiba ng kahulugan dahil sa may E ang isa at may I yung ikalawa. Ganun din naman kung may O ang isa at may U yung ikalawa. Ayan, ito yung mga halimbawa niya. Pekar at pikar, keso at kizo, penya at pinya, modo at mudo, ayan, poro at puro. Ayan, o. Ito yung mga halimbawa. Yan, kahit ngayon, maaaring idagdag ang pagkakaiba sa isa't isa ng Penoy at Pinoy. Pag sinabi nating Penoy, ito yung pinagsilawang itlog. Pag sinabi nating Pinoy, tayo yun. Ayan, ano pa? Saleng at saling. No? Meron at meron. Pag sinabi nating meron, yan, meron ka ba? O meron ka ba dyang pera? Mga ganun. Hindi meron. Meron ka ba pera dyan? Hindi po ganon. Kapag sinabi nating meron, ito yung mga nanonood kapag nagsusugal, mga meron. Yun po yung ibig sabihin nun. O, eto, no? Balot at balot. Pag sinabi nating balot, yung balutin mo, ayan, nagbagbalot ka ng pagkain. Pag sinabi nating balot, ito yung itlog na may sabaw. Balot. O, kung mapapansin nyo, yung mga sumisigaw, no? Yung mga nagtitinda ng balot penoy, no? Balot penoy. Ayan, chicharong baboy. Ayan, yun po yun. Balot po yung tawag doon. Mora at mura. Ano pa, kahit sa hanay ng mga kabataan, ibinubukod ng ang ekspresyon nilang hanep. No, ano ba dapat? Sa ibig sabihin ng original na hanip, hanip yun, hindi hanep. Kuha po. Tanong. Ayan. Ito yung mga pagdisiplina sa pagbikas ng E, I, at O, U. Yan. Okay, halimbawa na lang yung babanggitin ko. Ayan. Okay, yung eskandalo. Eskandalo yon, hindi po iskandalo, ha? Estasyon, hindi rin po siya istasyon. Yan, estilo, hindi istilo. Ayan, eto din, no? Kapag kakain sa mga handaan, no? Ano handa nyo? Minudo, minudo, menudo. Ayan, no? Erehe, heredero, estranghero, estero. Ayan po, yung papalitan yung E ng I, estiro. Yung estranghero, hindi irihi. Diba? Erehe. Nakukuha? Ayan, o. Kung didisiplinahin, mapipigil ang paabakadang kunong leon, no? Sa halip na leon. Negatibo, sa halip na negatibo. Yan. Mapipigil din ang ugaling palitan ng U, ang O, gaya ng kuryente, sa halip na kuryente. Ayan, maraming gumagamit nito, kuryente daw. Hindi, kuryente. Ano pa, koreano. Koreano, huwag niyong papalitan, hindi po koreano kapag binaybay, ha? O, yung donasyon, donasyon. Walang donasyon, donasyon meron nakukuha. O, morado. Morado, yon hindi morado. O, kumpanya. Saan ba nanggaling yung salitang kumpanya, no? Company. So, ito yon, kumpanya. Nakukuha. Sombrero, anak. Sombrero. Hindi po sombrero, ha? Politika. Hindi po politika. Ayan, note nyo na lang din to para may gabay kayo o may mapag-aralan kayo kapag nag-quiz tayo. Okay po? Ayan, sige, pagpatuloy ko na lang to sa mga susunod, no? Ayan, kung may tanong kayo, anak, PM nyo ko or chat kayo sa GC natin. Sa ngayon, hanggang dyan muna tayo.